Magandang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo po tayo at samahan niyo po ako sa isang panalangin ngayong umaga. Let's prepare our hearts for the Lord this morning. Heavenly Father, salamat po muli Lord God na kami ay nag-gather sa lugar na ito, Panginoon. Truly na we are blessed for this opportunity, Lord God, to meet in this place, oh God, and to encounter you, Lord God. Sa umagang ito, i-humble mo nga kami, Lord God. Yung mga puso namin, Panginoon, alam ko na nakikita mo ito, Lord God, yung aming isipan, Lord God. Transform mo ito, Panginoon. Renew our hearts, renew our mind, Panginoon, this morning. Help us, Lord God, cleanse us, Panginoon, with your holy blood, Lord God, so that we can really worship you, Lord, in spirit and in truth, oh God. And this morning, Panginoon, patuloy na i-ready mo yung hearts namin to receive your word, Panginoon. And as we gather in this place, yung love, Panginoon, yung fellowship, Panginoon, yung aming makatagpo, Lord God, sa lugar na ito, Lord God. Patuloy na mapapurihan ka namin, Panginoon, sa lugar na ito, Lord God. Ikaw yung nagbibigay ng tunay na joy sa aming mga puso. And that's why we are here, Panginoon, because of your grace, your love, and your mercy, Lord God. And thank you, Panginoon, as we gather this today, Lord God. May we encounter you, Lord God, in this place. Salamat po, Panginoon. Truly, you deserve the highest praise and glory. At samahan mo kami, Panginoon, sa umaga. Salamat po to you alone, the highest praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan po. Magandang umaga po sa ating lahat and sa mga nanonood po sa Facebook Live. Isang pinagpalang umaga po. Sa umagang ito po, may nais lang po akong i-share sa inyo na word from the Lord. Alam ko po na familiar na kayo dito sa verse na ito. So kung may Bible po kayo, pwede niyo po akong samahan, basahin. Sa 1 John chapter 4, verse 7 to 8. Sabi po dito, verse 7, mga kaibigan, magmahalan tayo kasi galing sa Diyos ang pagmamahal. Ang taong nagmamahal ay anak ng Diyos at kilala niya ang Diyos. Verse 8, pag hindi nagmamahal ang isang tao, ibig sabihin, hindi niya kinikilala ang Diyos. Kasi ang Diyos ay pagmamahal. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo na ang Diyos ang pagmamahal? At hindi tayo makakapagmahal kung hindi natin kilala ang Panginoon. So sa umagang ito, hindi lang natin babasahin yung word na pinasa natin. Aawitin din natin to. And can we have fellowship with one another as we sing this song this morning? We can gather, we can have fellowship sa bawat isa. Pwede po tayong umikot as we sing this song. And let's greet each other. Blessed day ngayong umaga. Sige po, samahan niyo po ako umawit. Let's enjoy the presence of the Lord in this place. Let's sing, love one another. Sing. Love one another. Love one another, for God is
papurihan ng Panginoon sa lugar na ito. Let's continue to sing song. Let's declare sa umagang ito. Pwede bang enjoy natin yung presence ng Panginoon in this place? Let's sing songs to our God. Naniniwala ba na kayo na one day is better in the house of the Lord? Amen po ba? Sing more than I could hope or dream of. You have put your finger on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. Sing so blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. As we declare, we sing song to God. We sing more than I could hope or dream of. You have put a favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. We sing so blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough. So blessed, I can't contain it. Let's think about it. So much you gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. Thank you, God. Surely one day is enough, Panginoon, and better than 1,000 days. Thank you, Jesus. Lord, you're more than enough for me. Pwede ba natin i-declare sa Panginoon, Lord, you're more than enough. Lord, you're more than enough for me. It's between you and God. Lord, you're more than enough for me. Thank you, Jesus. Lord, you're more than enough for me. We declare, Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. We sing, Lord, you're more than enough. Lord, you're more than enough for me. Jesus. Lord, you're more than enough for me. Sabay-sabay pa natin. So blessed, I can't contain it. One try to sing. So much you gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough. Sing so blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough. Yes, God. So blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Declare natin. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. Thank you, Jesus. Thank you, God. Truly, your love is more than enough for us, oh God. And now, nothing in this world can truly satisfy us more than your love. Thank you, Jesus, for this opportunity again, that we can sing songs, that we can worship you, that we can have fellowship ng malaya, Panginoon, sa iyong presensya, Lord. And thank you, Jesus, for what you've done on the cross. Let us continue to worship God in this place. Let's continue to have this one-on-one song sa Panginoon. Yes, God. Let's continue to feel His presence. Let's continue to sing the Lord in this place and encounter Him. Yes, sing, holy, holy. Holy, holy, high
Salamat sa Diyos sa pagkakataong ito muli tayo nagkatagpo at sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos sa ating pangatlo sa serye ng Real Connections. Ang ating pong kapahayag ay na doon sa John 13:34 to 35 o ang title ay One Anothering o Pakikipag-isa. Sige po. So, basa po tayo sa Ingles. A new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. You also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Sa Tagalog, basahin po din natin ng sabay-sabay. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa kung paanong minahal ko kayo. Magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay ang aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon dahil sa pag-ibig mo, ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang ang kanyang kamatayan sa krus sa Kalbaryo ay maging dahilan ng aming kaligtasan. Salamat po sa iyong anak na voluntarily gave himself up upang kaming lahat ay patuloy na makinabang at patuloy na matamasa ang kaligtasan at ang pagkakataong makarating sa iyong kaharian. Salamat po sa bawat isa na nananalangin sa mga lugar katulad ng mga hindi maabot ng mga salita ng Diyos dahil ito'y pinagbabawal katulad ng nabanggit kanina sa aming prayer focus. Patuloy kang kumilos sa mga tao na dumaloy ang pag-ibig mula sa iyo patungo sa mga taong kanilang aabutin kahit napakabigat ng hadlang para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa lugar namang ito, Panginoon, na meron kaming kalayaan, patuloy mo kaming bigyan ng buhos ng pag-ibig para hindi kami mahadlangan ng aming sarili o ng sitwasyon ng buhay upang kami makapagpahayag ng iyong pag-ibig, makapagturo ng iyong salita at patuloy na isabuhay ang hangad mo para sa aming mga buhay. Hiling namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ng Diyos. Kayo po'y makakaupo na. So, one anothering. Ano po? Doon po sa ating booklet na first booklet natin, patungkol sa pagkilala, meron po doon sa appendix one another, list of one anothering verses. So, babalikan ko yung ilang sa mga statements na binitiwan ni Pastor RJ last Sunday. Kasi talagang magkakonect po itong ating mga mensahe. So, sinabi niya, yung unang bahagi, relationships perhaps are life's most challenging experiences. Sino po ba ang nakaranas ng walang pagkakahiwalay o walang pagkakataong magkaroon ng samaan ng loob ang mga tao na may kaugnayan? Meron po bang ganun dito? Yung wala kayong naranasang samaan ng loob? Wala nga. Wala. Tayong lahat makaranas. Pero life is all about this. Makikita natin sa mga Bible verses mamaya, life is filled with all of these experiences as part of God's growing up in His sight, in His love for us. Sabi rin ni Pastor RJ sa isang quote niya, God never wants any of us to do life alone, to be detached, to be disconnected, to be aloof, to be isolated. Ang gusto ng Diyos talaga tayo magkakasama, tayo magkakaugnay. Ano po? Kasi ang sarap nung mag-isa eh. Ano po? Kasi hindi ka magkakasala. Pero pag kami nakaugnay ka na, kahit nga sa Facebook lang, naku, nagngingit-ngit ka na.
If we will all be hermits and up in the mountains praying and being just by ourselves, wala pong problema ang kasalanan. Pero pagka meron ka ng kaugnayan sa tao, dadating ang pagkakasira ng relasyon, pagkakahiwalay ng kaugnayan, pagkakalayo ng mga nagmamahalan nung una. Pagkatapos ngayon, naggagalitan at punong-puno na ng hatred sa bawat isa. So, ang katunayan, ang kitang-kita nating pamamaraan para matugunan ito, yung hamon sa atin ng ating Panginoon sa Matthew 28, yung discipling one another. As a disciple of Christ, we are to disciple one another. Yung pong binanggit din ni Pastor RJ, yung with Him principle, yung one-to-one, yung pong care-fronting sa halip na confronting. Ano po? Bahagi po yung tayong lahat ay magkakasama, may mga alitan, may mga di pagkakaunawaan, pero ang bahagi niyan ay yung maliwanag sa ating tayo ay disipulo ng Panginoon, lumalalim tayo sa kaugnayan sa Kanya. At tayong lahat lumalalim sa kaugnayan sa bawat isa. At yung pag-ibig na yon ang magpapanatili sa ating pag-ibig. Yun yung forever. Meron pong forever sa pag-ibig. Ano po? Pero makikita natin, lalo tigit itong nakaraang February 14, may mga nawasak ang puso. May mga inaasahang magbigay ng roses. Ang binigay dalawa o isa. Ang inaasahan niya, isang bungkos. Ano ba isang bungkos? Ano po? O kaya may nag-isip na, blow out ako nagdala lang ng hopya. Pero hopya namang ube, masarap yun. Pero hindi po niya na-appreciate. Ano po? At ang alam natin, itong 2023 ay talaga pong nagpakita ng mga hiwalayan. Ayan, hiwalayan. Sino po yung mga hiwalayan na yan? Ano po? Natututo ako sa mga bagay na ito. Si Kathleen, Katniel daw ang tawag. Si Kathleen Bernardo at Daniel Padilla, si Kim Chiu at saka si Sian Lim, si Sara Labati at saka si Richard Gutierrez, si Bea Alonso at si Dominic Roque. Nako, di ba? Nag-research po ako. At saka yung sa bandang huli, nako, mga lalaki pala yung kasali sa istorya nung lalaki din doon. So, pero hindi tayo nagpapahayag ng ito para sila'y ipahiya, pero talaga pong kahit sa anumang lugar, merong mga hiwalayan. Hindi naman sa nangyayari sa simbahan, walang hiwalayan sa simbahan, di ba? Dahil forever tayo. Tayong nagsimula dito, tayong nandito ngayon, magsasama-tama tayo hanggang huli. Yun, may ilang nag-amen. Pero talaga pong mahiwalayan. Pero ito ang katotohanan. Nagbigay ng mga prinsipyo at utos ang Diyos. Kung ating susundin, walang hiwalayan. Kasi yun yung gusto ng Diyos. Yun yung gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Walang hiwalayan. Nagkakaunawaan. Nag-uusapan para mapanatili yung katibayan ng pagmamahalan. Kasi pagka walang usapan, wala namang away. Pero pagka nagkaroon ka na ng kaugnayan sa iba, talaga pong may mga paglalaban o conflict ng mga kalooban. So, na-encounter ko po yung libro so many years ago. Itong pong libro ni Les Parrott, How to Handle Impossible People. High Maintenance Relationships. Nakita ko at nag-surf ako tungkol sa kanya. Ang dami niya palang bagong libro na talaga pong nilikha at ito'y bestseller, New York bestseller. Christian siya. Siya'y psychiatrist, at ang kanyang pagkasama si Leslie Parrott, yung asawa niya, ang kanilang expertise ay yung pagbubuo at pagpapatibay ng relasyon. Alam niyo po, nung sinulat niya itong high maintenance relationship, ang kanya pong background ay church issues. Pag binasa nyo, ano ba yan? Ano po? Sa Tagalog ko lang din, mga kritik, yung lahat pinupuna. Ano po?
Patuloy na nagre-reklamo at nagbibigay ng hindi gustong payo o yung unsolicited advice. Ano po? Yung pong martir, siya yung mga victim mentality. Ang isip nila ay sila'y biktima at binalot ng awa ang kanilang sarili at kumukuha ng awa sa iba para sila'y makipag-away sa iba. Kalimite, ganon. Ang wet blanket ay sila'y pessimist. Ano po? And automatically negative. Wala silang nakikitang positibo sa buhay. Ano po? Ang steamroller, bulag sa ramdam ng iba. Insensitive. Ano po? Yung chismis o kaya yung gossip, ang kita natin nagkakalat ng chismis at naglalabas ng mga bagay na di dapat nilalabas o mga sikreto. Yung control freak, yung kanyang gusto lahat i-control niya. Hindi niya mapayagang ang iba ay kumilos sa kanilang sariling kakayanan. Gusto niya i-control sila. Pero ang kalimitan, mahilig siyang magpuna, controlling ka naman. Pero ang katunayan, siya yun. The backstabber. Yan yung sabi ni Pastor RJ kanina, kahapon na kinuha niya, last Sunday, pinakamaganda, hindi ka sinasaksak sa likod kundi sa harap at sinasabi niya sa iyo na may pag-ibig. Ano yung dapat mong isaayos? Ano yung nakita niyang mali? Pwedeng mali din siya, pero pinag-uusapan niyo yung mga bahaging yon. Ang may malamig na balikat o kaya cold shoulder, ang ibig sabihin nun ay humihiwalay. They distance themselves. They don't want to be bothered. They don't want to carry on another person's burden. So, the green-eyed monster, ayan yung taong puno ng inggit, nagko-compete sa bawat isa. Tapos sabi noon, yung bulkan, nag-iipon, mabait sa harapan, pero iniipon pala lahat ng galit at sama ng loob. At pagkatapos nun, boom, mag-erupt. The sponge, ang gusto niya, tanggap lang ng tanggap. At ayaw niyang magbahagi. Hindi niya binanggit ni Pastor RJ. Yung gusto niya, bigyan mo ako, alalahanin mo ako, unawain mo ako. Bakit kita aalalahanin? Bakit kita pagbibigyan? Bakit kita bibigyan ng pagkakataon? Ako dapat lang. Yung nagko-compete, competitor rin, binabantayan lahat ng bagay para magawa niya paano maisahan ng iba. Yung pong workhorse, ito yung kalimitang problema dati, abalang-abala sa trabaho. Hindi maasikaso yung ibang mahalagang mga bagay. Talaging nagtutulak, pinupush ang mga tao at hindi nasisiyahan sa anumang bagay. Walang satisfaction. Yung flirt, nagbibigay ng parinig na maaring nanliligalig o yung bahagi ng parang sexual harassment yun. Ang camelon, yung pong nag-iiba yung kulay, sabik sa pagpapasaya at umiiwas sa hiduhan. Yan yung taong may galit siya sa puso. Oo, galit din ako dyan. Nag-iiba ng hunyangoy, nag-iiba yung kulay. Yung sa halip na panindigan, mali yan kapatid, mali ang ginagawa mo, mali ang sinasabi mo, mali ang inugali mo. Hindi gusto niya, kabarkada niya, ayaw niya mawala ng relasyong hindi niya papakinabangan dahil pinapakinabangan niya yung relasyon niya. Na-enjoy siya sa sitwasyon ng mga tao na nandun sila. Kahit na nananatili silang bulag sa katotohanan, okay lang sa kanya kasi ayaw niyang mawala yung kanyang kaugnayan sa bawat isa. At ang katotohanan, lahat ng ito ay relationship busters. May mga ugali akong narito. Kayo meron din ba? Kayo ba willing to be confronted or confronted para sabihin sa inyo, ate, kuya, ganito ka? These are respectable sins. Mga kasalanang nagpapalayo sa inyo sa kaugnayan sa Diyos at kaugnayan sa iba. At habang lumalalim ang pagkakalayo ninyo, then you are feasted by the devil dahil malayo na kayo
pwedeng-pwede niya na kayong lagyan ng lahat ng kaisipan upang patuloy kayong mawala sa kaugnayan sa Diyos at sa inyong kapwa. So, yung nagkaroon po ako ng pagkakataon makita yung isang infographic. Dadaanan lang natin to. Pero bibigyan po tayo ng kopya ng preaching na ito dun sa ating material. Kasi hindi natin mababanggit lahat yung 100 verses on one anothering. Pero nabubuo yun sa apat na pagkakahati-hati. Una, mapapakita mamaya, humility. Pangalawa, love. Pangatlo, unity. Pang-apat, halo-halong edification and encouragement. Dadaanan lang natin, pero meron kayong kopya nito. Ito yung infographics na nakita ko. All the one another commands in the New Testament. Yung one another, ang ibig sabihin po noon na ginamit nito, alailon. Alailon. Ano po? Love one another, bear one another's burden, forgive one another. The New Testament gave Christians a lot of one another instructions, one another precepts, one another commands. Ano po? Things that we should all do in behalf of our family in Christ. Mas mahalaga po yung family in Christ kesa physical, biological family. Kasi yung physical, biological family, pagka namatay, katapos na yun. Wala nang family relation sa taas. Pero yung relasyon ng spiritual family, tuloy-tuloy. Pero napakasarap yung ating biological families kasama natin sa pamilya ng Diyos. Ano po? So one another is two words in English, pero sa Grego, yan nga po yun. Alay loan. Ito'y instructions para tayo'y manatili sa pag-ibig, manatili sa partnership, manatili sa community. 100 times ginamit itong one another sa New Testament verses. Wala po sa Old Testament, pero makikita natin merong hawig. 47 of these verses gave instructions to followers of Jesus sa mga mananampalataya. Kasi may mga positive one another's, may mga negative one another's. 60% of the one another commands, the main apostle who have not really encountered Christ during his life dito sa lupa, pero nung siya'y nag-resurrect at naroon at nakipag-ugnay kay Apostol Pablo, siya yung nagsulat ng 60% ng one another, drawing from his experience with Christ. Sino po bang nagkaroon ng experience kay Kristo? Tayong lahat na nagkaroon ng experience kay Kristo, namumuhay siya sa ating buhay. Natural, nandyan yung pagiging bahagi ng bawat isa. It is in us. Pero panindigan mo, isabuhay mo, pagsumikapan mo, i-exercise mo, dahil ito ay katotohanan. Simulan natin sa unity. Ito po yung mga 1/3 of the one another is pertaining to commands that deal with church getting along, para magkasama tayo, para maiwasan ang di pagkakaunawaan. Ano po? Ang focus niyan ay certain relationships that have been fractured and how to take preventive measures to avoid disunity, or how to improve community in general. Unity is integral in the life of the church and harmonious relationships within the body of Christ. Yung pinopokus dito is hindi kasama yung unbelievers. Pero ang alam natin, we are even to unite with them in areas where we could really be agreeing, dahil doon lang nila makikita, ay yung Kristiyano pala, hindi naman kaiba, mahal pala lalo tigit kami. Yun po yun, nakikipag-isa upang isaayos ang komunidad. So, bahagi po yun. So, ayan pa yung iba. Tapos pagkatapos na 1/3 pa rin ng command ay patungkol sa una sa unity, pangalawa sa love. Pero ito yung pong main. Kasi ang pinakamarami ay yung love one another. Mula doon sa makikita natin, saan ba nagsimula yan sa New Testament? Yung ating Bible verse.
Doon siya nagsimula. At pagkatapos lumawak siya dahil pinractice siya ng mga disipulo, mga apostol at mga Kristiyano. So, andyan po yun. So, bahagi po yan. Pag nilay-nilayan nyo, kasi hindi lang dahil ito'y love month, pero ito'y dapat na daily, moment by moment, instruction for all of us to grow in the image and likeness of Christ. So sinabi natin, unity, love, and then humility. Magkakaroon na ng unity, magkakaroon ng love, if people will be humble, if people will be Christ-like. Ano po, kabahagi nito basically yung servanthood, yung spirito na gusto mong makapaglingkod, gusto mong maituwid ang mga tao patungkol sa mali nila, gusto mong magpawash ng feet habang sila'y nagpapawash din ng feet, magkakaroon ng, yun nga, babalik at babalik sa discipleship, yung with Him principle, first of all, with Christ and with others, at pagkatapos yung one-to-one, at saka po yung care fronting. Huwag niyo pong kalimutan yon, that's basic. Ano po, ito yung Bible verses pag mula doon. It's about 15% stress an attitude of humility and deference among believers. At ano pa yung natitira? Patungkol sa pagpapalakas, encouragement, edification ng bawat isa. Ito po yung list ng natitira. Ano po? Kasama dyan yung greet one another with a kiss. Ano po? Bahagi yun. Pero hindi po yun yung kultura natin, kaya wag nating impose yung bahaging yun sa bawat isa. Importante, mahalaga pong nagmamahalan at magpapahayag ng pagmamahal sa bawat isa. So, ito po yung source ko, 2014, Jeffrey Kranz. So, salamat po sa kanya. So, ito na po yung ating message. 3 bagay. May origin yung one anothering, merong command at may modelo yung one anothering. Yung origin. Ang origin niyan, hindi po sa New Testament. Ito'y nagsimula sa Genesis 1:26a. That's the partnership. That's the community. That's the relationship between God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ang sabi doon, and then God said, let us make man in our image after our likeness. Jesus is part of this community at the start. Kasi hindi naman siya kinreate. Ano po? Ang katotohanan, yung Diyos at sa atin ang tawag natin yung Trinity, siya yung pinagmulan ng community at saka ng relationship. Hindi niya sinabi, magsimula ang unity, magsimula ang community, magsimula. He modeled it as God. That He is relationship and community. Siya, ang ating Panginoon, ang ating Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, nagpapakita sila ng napakagandang kaugnayan, coordination, complementation, at saka po community sa bawat isa sa atin. Not only is God eternally a community, ang intention niya sa pag-create sa atin ay tayo maging sangkap ng isang community and relations. Una sa Kanya and later on sa iba. Ito po yung origin ng one anothering. Sa Old Testament, sa Genesis, napakita natin, nagsimula. Sa Old Testament, ito yung bahaging pinahayag at pinahayag din eventually sa buhay ng bayan ng Israel kung paano dapat mamuhay and eventually sa New Testament sa panahon ng ating Panginoong sa Kristo. Sabi ron, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. Ang nakapagaganda niyan, yan yung connection ng heart, mind, and sabihin natin, hands. Pagka nag-connect yung inyong puso sa inyong isip at yung connection na yun nagbunga ng aksyon, yun po yung mahalaga. Yun yung mahalaga. Hindi lang nasa isip, hindi lang nasa puso.
You shall not take vengeance or bear a grudge against the sons of your own people, but you shall love your neighbor as yourself. So Deuteronomy and Leviticus. Yan yung pinagmula ng mga quotation o mga statement nating Panginoon sa New Testament ng ating Panginoon Jesus. Kung titingnan natin sa Old Testament, ang love ay ahaba. Hindi katulad sa New Testament, may 4 na statement patungkol sa love. Yung ahaba, patungkol sa forms of love. Yung love ng tao sa Diyos, yung love ng isang tao sa another tao, yung love between male and female human. Kung isa-summarize natin, yung binanggit sa Deuteronomy at sa Leviticus, it's human love. It's not divine love. Kasi mas mataas nga yung antas ng tinuro ng ating Panginoong Jesucristo. It's actually the real substance of Deuteronomy and Leviticus and the love of God for all His people. So, yan po yun. So, pagka binanggit yung to love doon sa Old Testament, it's human love. It's directed and commanded by God that people love one another. Yun po yun. So, hindi lang sa Old Testament tinuro ito. Tinuro rin sa New Testament. And you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Dito yung talagang completion, maliwanag yung mind. So mind, heart, and hands relationship. Kalimitan sa atin, maliwanag sa atin yung Word of God. Inuutos na nga sa atin, inuobliga na tayo. Pero parang wala yung kilig sa pusong gawin iyon. O yung iba naman, may kilig sa puso, maliwanag sa kanila, kabisado nila yung mga Bible verse, pero yung ugali nila kaiba doon sa kanilang naisip, naalala, na-memorize, at saka yung sinasabuhay nila kaibang-kaiba doon sa kanilang tinuturo o yung dapat nilang naunawaan na long before. Dito sa atin sa New Testament, 4 na tawag sa love. Yan na po yung agape, spiritual or divine love, philia, love of humankind or love of those you have relationship with, storge or affection, and eros, love of the body or sexual love. Pinaghiwa-hiwalay. Dahil meron pong kaisipan ang Griego noong panahon na yun, kaya po isinulat ng Diyos ang magkakaibang term sa love dahil nababaliwala yung ibig sabihin sa panahong iyon. Dahil ang sinasabi nung panahon na yun, pagka spiritual, mahalaga. Pagka outside of the spiritual, hindi maganda or hindi mahalaga. Pero hindi po yun ang ating tukoy ngayon. Ano nga ba dahil sa command na ito, ano yung gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin? Ano yung main reason why we were created? Ano ang main reason bakit niya tinuro sa atin ang pag-ibig? Para baliwalain ang pag-ibig. Kaya niya itinuro ang pag-ibig dahil ang gusto niya, we will all become loving children. Yun yung dahilan. Pagka po chinecheck ng heart ng Diyos ang puso niya ngayon, nako, yung pala yung main intention ng Diyos parang hindi ko binibigyan ng halaga. So, He wants His children to become loving children. Ang kalimitan kasi, ang alam natin ay, ngayon kasi, bawal lang makialam sa sino man. Salot sa abroad, yung pakialaman mo anong gender ng isa. Kaya dapat yung pronoun mo tama at maayos. Kasi, ang sabi rito, the standard definition of love right now is that you never do or say anything that will upset or be offensive to another person. Bawal mo siyang i-care front o sabihan ng kanilang mga hindi dapat ginagawa ng may pag-ibig. Ayaw nilang mapakialaman ang buhay nila. Gusto nila sira lamang. Pero gusto naman nila makialam sa buhay ng iba. Pero yun nga po, mahalagang maunawaan natin, discipleship is being involved life to life. Yun po yun. Yan din ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. A moment-by-moment relationship with Him. So, ano yung origin? Bahagi ito, kung titingnan natin yung ating Bible,
Simula simula sa chapter 11 ng John, general statement doon patungkol sa pagtangis ni Jesus, ang balak laban kay Jesus. Tapos yung pong chapter 12 ay yung binuhusan ng pabango ang paa ni Jesus. Tapos pagkatapos matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. At pagkatapos na ito yung 13. At sinabi rito sa 13 ng verse 31 and 32, ito po yung sabi. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, ngayoy luluwalhatiin ang anak ng tao at sa pamamagitan niya ay luluwalhatiin ang Diyos. Ano ba mangyayari? Ang mangyayari, umalis si Judas para i-betray si Jesus sa ilang pirasong pilak. Para mangyari yung gusto niya na magkaroon ng, sabihin natin, liberty ang mga Hudyo against the Roman Empire. Pero makikita natin, yung glorification ng Diyos hindi lang nangyari sa resurrection. Yung glory niya, iniwan niya sa langit, o yung glory niya sa langit ay kasama niyang bababa, pero He withheld yung kanyang practice ng glory niyon dahil sa pag-ibig niya sa atin at upang ipakita na kahit ang tao pwedeng maging modelo ng kabanalan at katapatan sa Diyos. So, yung suffering niya, and then yung resulting resurrection and exaltation, yung kanyang sitting at the right hand of the Father, all of this is part of glorification. Sa atin kasi ang gusto natin, lahat ng maganda, lahat ng ayos. Hindi natin gusto yung mahirap na bahagi ng journey, yung ididisiplina natin yung ating sarili. Pero yung po yung glorification, may suffering, merong exaltation. Ang kagandahan, in both ways, we are able to grow in the image and likeness of Christ. Ano po? Kung babalikan din natin, habang binabanggit ni Jesus yung kwento patungkol sa si Judas, na imagine ko si John, maliwanag sa kanya si Judas yung pong magbe-betray Kasi tinanong niya kay Jesus at sinabi ni Jesus sa kanya at merong ginawa si Judas na at si Jesus na nagko-confirm na siya nga yun. Pero biro mo, imagine mo yung puso ni John. Ang tagal niyang kasama si Judas. At nabalikan niya siguro yung mga ugali ni Judas. Ay oo, parang ganun nga siya. At bago yun, yung nagpapaliksahan yung mga disipulo, sinong pinaka-greatest? Sino yung mas magaling? Sino yung uupo sa kanan at kaliwang kamay ng ating Panginoon? Nagpapagalingan sila. Pero ang katotohanan, ando na palapit na si Jesus dun sa kanyang sakripisyo, kamatayan, at patuloy na paghilahil ng buhay dahil sa kanyang pagbibigay ng pag-ibig sa bawat siya. Pero ang pinagtatalunan nila, sinong mas magaling? Pagka po pinagpatulunan ng mga relihiyon kung sinong mas magaling, na iiwan sila doon sa main purpose ng Diyos na kanilang gagawin. Hayon ang nangyayari. Pagalingan sila, patalinuhan sila, patamaan sila, lahat sila tinamaan ng, wag na po natin sabihin, ano po, hindi maganda. Pero ang problema nun, they all are in collaboration with Satan in his plan to split and divide the unity, the love, the humility, and even the encouragement that even all people or even the people of God should be doing for one another. Meron pong suffering for the glory of God. Hindi naman natin sasabihin gusto natin yung, sige, pahirapan mo ko. Masochisyon, hindi po yun. Hindi po yun. May sira. Sabi nga ni Pastor Shin, nakuha ko ito sa isang preaching niya na biglang lumabas sa ating discipleship. So, hindi po ito yung kasalanan nyo at saka hindi lang kasalanan, baka mayroon kang problema. Dapat makipag-ugnayan ka sa isang counselor kung yun ang intention mo. Pero ito po yung magagandang bahagi. Tandaan natin, at this point in time, wala siya sa agony in the garden. Okay na okay si Jesus. Pero maliwanag na maliwanag sa kanya, kailangan niyang magbigay ng panghuling mga bahabilin. Dahil kung malalaman nilang ibinitrace ni Judas si Jesus, magagalit sila kay Judas.
O magagalit sila kay Jesus, ba't pinayagan na mag-betray si Judas? Kung malalaman nila na si Pedro ay magde-deny at makita nilang nag-deny, so bibitaw sila. Kasi humiwalay sa one another rin si Judas at si Pedro. Ay yung mga Roman soldiers at makikita nilang hahagupitin sila at talagang lahat ay gagawin. Papako sa krus at yung mga si Pontius Pilate at yung si Herod at iba pa. Hindi ba magkakaroon ng galit at puot ang mga taong ito? So importante yung pagpapaalala sa kanila ng one another rin. Ng loving one another. Dahil alam niya all of these things. Sabi nga sa huling panahon ng pag-ibig ng marami mawawala. Ay ano yung ating gagawin? Mawawala din yung pag-ibig natin o tayo lalo higit magmamahal kasi tayo'y anak ng Diyos. So, ang sabi po ni William Penn, no pain, no palm. Walang pagaspas, walang palaspas pagka walang pain. No thorns, no throne. No gall, o walang, ano yung gall, yung pong mapait. Ano po? Walang glory, no cross, no crown. Ang napakaganda, dahil sa krus, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Dahil sa krus, the glory of God is manifested not only by exaltation, but by suffering. By suffering. So, importante na maunawaan natin ito. Sabi naman din ni John Piper, life is wasted if we do not grasp the glory of the cross. Cherish it for the treasure that it is and cleave to it as the highest price of every pleasure and the deepest comfort in every pain. Wala naman talagang makaka-experience nung na-experience ni Jesus na galing sa langit, bumaba, nasakop ng katawang lupa. Pagkatapos dumako sa paghihirap, wala namang dadako doon. Pero kung aalalahanin niyo yung pag-ibig ng Diyos na yon, matututo kayong umibig dahil nasa inyo yung pag-ibig na yon. Panindigan ninyo, isabuhay ninyo. Sabihin niyo sa inyong sarili, hindi ako papatalo sa ginagawa ng kaaway sa aking buhay. Naalala ko rin doon sa preaching ni Pastor C na yon. Sabi niya, the biggest moment that I was affected by the passion of the cross is after he was flogged even unto death ng mga Roman soldiers. Pinahirapan siya, tinudyos siya, verbal, physical abuse. Pagkatapos nun, inilapit at ibinagsak sa kanyang harapan ng krus. At pagkatapos nun, pumunta si Jesus doon, filled with all the wounds, filled with the knowing that he will go to Golgotha to be crucified. At yun ay naging bahagi sa Gethsemane na pakipag-ugnay niya sa Panginoon. Panginoon, kung nararapat, ilayo mo at iwas mo sa akin ng cup of suffering. Alam niyo po, bakit tayo nagsasuffer? Bakit may mga pain relationship? Because God would like us to practice love. Bakit may mga taong gumagawa ng masama sa atin? Patawarin niyo sila kasi ginagamit nila ang kanilang sarili upang kumilos para sa kaaway. Hindi ba nakakalungkot yun? Para tayo malayo sa Diyos. So ang sabi niya, pinakamagandang scene doon sa Passion of the Christ is when Jesus went down and placed the cross on his shoulder and embraced it. He embraced pain. He embraced suffering. Hindi niya iniwasan iyon dahil yun yung gusto ng Diyos para maganap. That is Jesus' mission in life, to be on mission with God the Father. That is our mission right now here on this earth, to be on mission with God. And pain is part of the mission. And pain is part of the opportunity to grow in the grace of God.
pain is part of God's intention for us to be grace growers, to be people of one anothering, even if it is painful. Even if it's painful. So, sabi din ni Jerry Bridges ito, God never wastes pain. He always uses it to accomplish His purpose. And His purpose is for His glory and our good. Therefore, we can trust Him when our hearts are aching and our bodies are racked with pain. We don't avoid it. We embrace it. We thank God for the pain. We thank God for the continuous rearing up to the image and likeness of Christ. And when He cuts our branches, pagka pinutol-putol niya yung mga branches na yun, ang intention niya is for us to grow the fruit of love. Is for us to grow in the image and likeness of Christ. So, kahit po masakit, merong koinonia, fellowship, community, participation, communion. That's one anothering. That's fellowship. That's attaching ourselves to God for us to be attached in relationship with others. Ano po? Sabi pa rin sa bahagi ni Pastor R.J. Lasan, we are designed by God to thrive only when we are connected to other people in meaningful ways. So sinabi niya, yung mga nakakonect sa mga tao ko, konti ang heart problem. Pero meron akong nakita sa pagre-research nung World War II, nagulat sila, yung mga tao sa Europe, mga batang naiwan, na orphan dahil sa giyera, mga bata pa sila, mga babies, nagkaroon daw ng isang sakit, marasmus. Lahat, ang sasarap ng pagkain, may mga laruan yung mga bata, pero ang daming namamatay at hindi sila mag-thrive at mag-survive. Nagpunta ang United Nations doctors para imbestigahan anong nangyayari, anong dahilan. Nakita nila, kailangan ng mga bata na i-cuddle, yakapin, at saka maranasan ng pag-ibig. Ang kagandahan nito, kahit tayo orphans, kahit hindi naging mabuti yung ating mga magulang, right now, if we have a relationship with God, all of those things are past. Dahil ang yakap ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos ay naririyan, and it will make a difference in your life. Importante, walang napakalaki o napakabigat o napakatapang na tao na pwedeng mawala sa kaugnayan sa iba kasi tayong lahat bahagi po ng kaugnayan. So ang origin, part ng plano ng Diyos dahil siya, Diyos, siya may community, siya may one another. Ang kanyang mga anak, yung kanyang children, dapat natural, automatic, yung one anothering, yung unity, yung love, yung humility, at growing each other. So ano yung command? Ito na nga yung command. A new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. You also are to love one another. Ito'y hindi suggestion. Ito'y tungkulin. Ito'y obligasyon. Pagka hindi ka sumunod sa isang traffic violation, may penalty. Ay kung ang ginawa mo po ay sinadya mong sagasaan yung tao, murder, may kulong. O kaya sa ibang lugar, mayroong kamatayan dahil sa violation. So it's a command. It's a command because God knows very well our being. Yung ating natural, kailangan natin niya. Kasama sa ating pagkakahilikha, yung one anothering, yung ating katawan na tumatakbo kasama ng iba't ibang mga organs, kasama yan sa atin bilang katawan ni Kristo, yung kaoneksyon at kaugnayan natin sa bawat isa. Sabi ng salita ng Diyos, we are to do something. We are to do His will and His command. Ano po yung commandment? New, sabi doon. Hindi po pinalitan yung Old Testament commandments. Yung Old Testament commandments, sinabi ni Jesus, sinabi pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pero yung newness niyan is yung freshness
kesa roon sa worn out o kaya outworn. Pero hindi ito patungkol sa neos o reference to time. Yung pong new na ito, hindi neos, kundi kainen. Ibig sabihin nun, it represented a new, a fresh way of really doing the will of God. Ito yung sariwang pamamaraan. Ito ako. Ito. Wala namang ibang nagsabi nito kundi si Jesus. At siya'y nagpakita ng buhay na tunay na nagmahal at binigay niya yung buhay niya para pakita ang kanyang pagmamahal. It's a command given by our Lord to the church, not a command to Israel. Pero kung ang mga Israelita makakilala, it's a command for all of them also. It's the first of the new commandments that our Lord will give to the church through His apostles. Marami pong mga pinaalala sa ating dapat nating gawin. At yung isa doon, yung listahan ng one anothering. The first of the one another, ito yung origin ng one another sa New Testament. Although nakita natin, may origin sa Old Testament. Pero ang nagtataka ako, kasi kalimitan sasabihin ng mga disciple maker dito, mahalin mo ako, huwag kang bumitiw sa akin. Pahalagahan mo ako. I-honor mo ako. Dito, hindi sinabi ni Jesus yun. Ang sabi niya, love one another. Mahalin niyo ang bawat isa. At ang katunahan nun, side issue nun, flip side nun, pagkamahal niyo ang bawat isa, nagmula yun sa pagmamahal niyo sa Panginoon. Kasi hindi niyo mamamahal ang bawat isa kung wala kayong kaugnayan sa Panginoon. At kung kayo'y nagkakaroon ng mga hilahil sa puso patungkol sa issue ng mga taong gumawa ng mga di kaaya-aya sa inyo, madali kasing umibig sa mga gumaganap na mabuti sa inyo eh. Doon naman kayo matetes eh. Doon sa hindi gumagawa ng mabuti sa inyo, ano ang inyong response? Pag-ibig ba o hatred o galit? Pero ang katotohanan, pagka minahal natin ang ating kapwa, nagmamanifest yung connection natin sa Panginoon. So ang tanong, pagka hindi ka nagmamahal o sinisino mo yung inyong kapwa, meron kang problema sa kaugnayan sa Diyos. Meron kang problema sa kaugnayan sa Diyos. At ang pinakadahilan nun, selfish interest. Not like the interest of Jesus who is selfless at hindi mahalaga yung kanyang sarili. Kaya ano po ang makikita natin? Ayun nga, while the Torah or the the Old Testament commandments, yung 5 books sa Old Testament is commanding human love, Jesus commands divine love for one another. That's the same love that He and the Father has and the Spirit has. Pero yung pag-ibig din yan yung pag-ibig na ibinahagi sa atin. So, ano po yung kanyang paalala sa atin? If you love me, you will keep my commandments, one anothering. Love one another. Lay your life for one another. Consider others better than yourself. Ano po? You are my friends if you do what I command. Are you a friend of Jesus? Do you love Jesus? Then, love one another. Tingnan natin yung modelo. Ano po, at dito tayo magwawakas. So, yun din naman. Just as I have loved you, you are also to love one another. Just as I have loved you. Tandaan natin, dadating ang mga pagkakataong hilahil, pinailalahanan ni Jesus, magmamahalan kayo kahit merong maghudas. Magmamahalan kayo kahit may mag-betray. Magmamahalan kayo kahit in the pain of death, merong gagawa nito. Pero siyempre, hindi naman natin papayagang ganon ng ganon. Dapat i-carefront natin sila. Kasi kung mahal natin ang tao, imomodelo din natin yung ginawa ni Jesus katulad ng ipinahayag sa atin ni Pastor RJ. He confronted Peter, he confronted even yung pong bawat isa sa kanilang mga disipulo. And there was confrontation between Paul and Peter at iyon ay nagpapakita ng pag-ibig sa bawat isa. So this is the pattern, this is the model of our love for one another.
katulad ng modelo ni Jesus, giving His life for the other person. Never in the history of mankind na dumating ang Diyos sa human flesh. Kaya kung titingnan natin, isa rin sa dahilan bakit ito'y tinatawag na fresh or new. Because God Himself showed the way, to model the way na ang tao pwedeng maging banal, ang tao pwedeng maging self-sacrificing, ang mga tao pwedeng ang focus ay Diyos at ang pagmamahal sa iba. Maganda yung quotation ni C.S. Spurgeon. We are to love our neighbor as ourselves. Yun yung sabi doon sa unang bahagi sa Old Testament as well as doon sa unang bahagi ng bago niya pinanggit ito sa John 13:34-35. But we are to love our fellow Christians as Christ loved us. That is far more than we love ourselves. Far more than we love ourselves. So, magagawa ba natin to? Magagawa natin ba ito? Hindi. Unless we have the Holy Spirit. Ano po? Yun lang naman yun. Meron lang tayong banal na Espiritu. Nasa atin ang banal na Espiritu. Kaya po pwede natin gawin. Kaya magsabihan kayo kung may napapansin kayo. Lalo na nakita niyong pagkakamali o din magandang bagay na katulad ng nakikita niyo sa listahang ito. Para matugunan ang pagpapahayag ng pag-ibig sa bawat isa. Sabi natin kanina, relationship busters ito. Hindi lang siya relationship busters. By the grace of God, by the divine love or the divine one anothering in us, this will be love growers. Pinayagan ng Diyos yung mga bagay na yan sa harapan mo, sa mag-anak mo, sa mahal mo sa buhay. Kasi gusto niyang Diyos, mag-grow ka para mag-grow mo rin sila. Hindi mo sila mag-grow kung tinatamaan ka sa lahat ng storyang ito at nagre-react ka negatively o kaya baliktad ang iyong reaction kesa sa pagmamahal at pagbibigay ng buhay. Pero kung imomodelo mo ito, kapatid, assured ka sa tulong ng Panginoon, you will be the grace givers through God's help sa lahat ng taong merong ganitong ugali. So, importante, to conclude, our life is all about relationships, not only with God, but also with one another. So, walang hiwalayan. Forever. Kasi, ulitin ko, pinag-uusapan. Hindi yung BBT, hindi nyo naman pinag-uusapan. Sa iyo lang pananaw, pero hindi mo naman sinabi at hindi mo pinorwarn at hindi nyo pinag-agreehan. Our love for one another is only on an overflow of how we love God. Pagka hindi ka maka-stay sa relationship, palipat-lipat ka, paiba-iba ka, at hindi mo mapagsumikapan na maging bahagi sa pag-ayos ng mga bagay, gusto mo lang yung sarili mo, then you detach yourself. There is no overflow of the love of God. There is an overflow of the love of yourself. Yun po yun. Our love for one another is a concrete proof that we are Christ's disciples. People closely observe us and judge us based on how we treat each other. Tinitingnan yan. Yung inyong mga anak, di pa sila nakakapagsalita, kita nila if you do not love one another. Yung mga tao sa kali, numayat-maya nakikita kayo, pagka hindi kayo tunay nagmamahal, nagmamanifest yun sa inyong countenance, sa inyong buhay, sa kanyang relationship sa iba. Often people's acceptance or rejection of the gospel is affected by how we relate with them and with our fellow believers. Humingi na ako ng tawad sa Diyos dun sa mga taong hindi makakilala dahil ang naaalala lang nila, baka nga hindi ako, pero yung masama kong ugali. Yung masama nating ugali, nagpapakita, lalo tigit sinasabi natin Kristiyano tayo, nagpapakita kung bakit nagdetest o naggalit, humiwala yung mga tao, lalo tigit kabataan sa Kristyanismo. Nakita nila sa mga matatanda, ang hirap palakihin ang mga matatanda. Hindi matuto sa pag-ibig at pagmamahal at pagpaparaya. Hindi matutong sumunod. Hindi matutong magpasakop. Yang lahat ng yan, nakaka-apekto sa iba. Pero itong nakakatakot, napaka-apekto sa inyong mga mahal sa buhay. What you sow, you will reap. And that's a warning.
Kahit hindi nagsasalita yung mga bata, ginagaya nila yung masamang ugali. Mas madaling gayahin yun. So ngayon pa lamang, isaayos na natin ito. Hingi tayo ng tulong sa Diyos para magampanan natin ang lahat ng ito. Pains in relationship should be embraced because these are training opportunities to grow and mature in divine love. In divine love. Huwag nating i-resist. Humiling tayo ng tulong sa Diyos. Umiyak tayo sa Diyos. Hihiling natin ang tulong sa Kanya. Is there a brethren who requires a high-maintenance relationship? Nakita natin yung critic, yung rumor monger, yung lahat ng bagay na yon. Causing you pain and damaging relationships. Tandaan nyo, binigay din ng Diyos ang buhay niya sa Kanya. Binigay din ng Diyos ang buhay niya sa Kanya. At kasama siya doon sa plano ng Diyos ng isang divine community. Huwag mo siyang ihiwalay. Huwag mong ihiwalay yung sarili mo sa Kanya. Pero mayroong bahagi ng paghihiwalay. Pagka ayaw sumunod at ayaw talagang makipag-journey sa inyo sa tamang journey of faith, hiwalayan muna. Hindi masama yung mag-cut-yell. Okay lang yan sa relationship niyo. Pero pag-usapan, pagkahanda ka ng makipag-ugnay sa Diyos, sumunod sa kalooban ng Diyos, bibitiwan mo na yung inyong mga kasalanan, balik tayo sa kaugnayan. Because I also want to grow with you dahil I also will learn from your experiences. Bahagi yun. Ano po? You are commanded by God to exhaust all possible means to bring back these brethren to divine one another. Gagawin mo lahat. Warningan mo siya, ididisiplina mo siya, hindi mo siya ilalike sa Facebook, hindi mo siya kung ano-ano kasi, nilalike ako, gusto rin pala niya yung ginagawa ko. Maling-mali yung ugali niya. At yung kaugnayan mo sa kanya, hindi mo sinabing mali yung ginagawa niya. Sabihin mo na may pag-ibig. Yun yung tunay na umiibig. My brothers, if anyone among you wanders from the truth and someone brings him back, let him know that whoever brings back a sinner from his wandering will save his soul from death and will cover a multitude of sins. Sa Tagalog, mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay naliligaw mula sa katotohanan at siya'y pinanunumbalik ng sino man, dapat niyang malaman ang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa pagkakaligaw sa kanyang landas ay magliligtas ng kaluluwa mula sa kamatayan at magtatakip ng napakaraming kasalanan. With Him, with God, with one another, one-to-one, and care-fronting. Sa ating questions to ponder, how do you practice one another in honey-maintenance relationships? Assess your strengths and weaknesses on the 4 areas of one another. That's love, unity, humility, and encouragement and edification. Tayo po yung tumayo at tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat dahil ang dami mong mga iniwan na mga salita na nagbunga rin at nagresulta sa mga bahagi ng precepts, bahagi ng mga reminders, bahagi ng mga commands, bahagi ng mga instructions ng mga apostles. At bahagi ito ng mga commands, bahagi din ng mga reminders, bahagi din ng mga instructions ng mga D-group o discipleship leaders at ang mga co-mentors o mga co-disciplers para sa pagpapalago sa bawat isa. Dahil ang hangad mo, kaming lahat ay matutong sumunod sa iyong lahat ng mga utos. Kaming lahat ay mamuhay para sa iyo at para sa iyong hangarin, para sa marami. At dahil doon, kaming lahat ay mag-grow to be in the image and likeness of your Son. Panginoon, salamat dahil alam namin, mayroon kang planong nagtataas sa mas malalim naming kaugnayan sa iyo at mas malalim din naming kaugnayan sa bawat isa. Love in relationship with you and relationship with others is agape love that is divine, perfect, and forever love. Panginoon, ang pagpapala, pag-ibig at pagmamahal ng Diyos ay tinatanggap ng bawat isa. Hahayo kaming
dala ang pag-ibig at pagpapaalala mo na we have to lay down our lives for one another. We have to discipline ourselves and in times discipline others because we want to follow you to bring this brother from his sin back to your relationship, back to a relationship with you. Panginoon, pagpalain mo at kaugnayin mo ang bawat isa sa amin. Ang buong linggong ito'y maging puno ng kaugnayan sa iyo at sa bawat naming paglakad, bawat sasabihin, ikikilos, ipapahayag, ito'y magpapahayag ng iyong pag-ibig at pagmamahal sa aming kapwa upang sila'y manumbalik at manatili sa kaugnayan sa iyo. Ang pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ang Diyos. Ayan po. Salamat po, Pastor Walter, sa napakamagandang message para sa umagang ito. May natutunan po ako, Pastor, na bago dun sa John 31. John 13, 31 to 34. Yung sinabi niyo po, Pastor, na bakit kinaman ni Jesus yung ano. Kasi si Peter, si Judas, ibebetray siya. Tapos si Peter, i-deny siya. Eh di magkakagulo-gulo nga po yung ano. Parang new revelation siya sa akin na, oo nga no, isa kasi parang common trademark na yan doon sa learning from John 13 is God commanded us to love one another because it's the mark of a true disciple. Pero nalimutan ko na, oo nga no, yung reality na pwedeng magkagulo-gulo yung mga disciple dahil sa mga mangyayari. Pero binigyan ng command ng Lord to love one another. So this song, pwede natin gawing prayer to as we sing this song this morning. Sige po, sama-sama nating purihin muli ang Panginoon. Let us sing, Make Us One. Let's continue to worship. Yes, God. Sing, Make Us One. Make us one. Make us one. By the power of your Spirit, make us one.
Thank you, God. This is our prayer, Lord. Make us one, oh Jesus. Hallelujah. You alone, eyes, praise, and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Makakaupo muna kayo. I-request ko lang po, isama niyo po sa prayer yung healing ni Pastora Nina. Ilang araw na siyang nasa ospital. Medyo hindi ko mabanggit yung mga medical na sitwasyon, pero mahalaga pong isama natin siya sa prayers. Tapos po, isama niyo rin po ako sa prayer. Ako po ay mangangaral sa 43 branches, head sa Bulacan ng buong Central Luzon. Ipahapahayag ko po yung salita ng Diyos. Sa Tuesday, sama niyo po sa prayer. Nawa magkaroon ito ng opportunity para masimulan ang evangelism and discipleship sa lugar na yun at iba pang mga lugar. Salamat po. And praise God po. At ngayon naman po para sa ating announcements, kasama na rin po sa ating one anothering, no? Sa March 9, 2024, Sabado po ito, from 8 o'clock to 4 p.m. ay magkakaroon po tayo ng another parang episode ng ating Disciples Connect na ginawa po natin last year. So for March 9, ang magaganap po ay Leadership, Enrichment, Alignment, and Development. At ang itatakal po dito ay yung paradigm shifts and ministry resetting, the essentials of follow-up, and facilitating D groups and one-to-one meetings. So we encourage everyone to join po, lalong-lalo na po ang ating mga D group leaders, ating iba pang mga leaders, para po sumama dito po ay i-send natin sa ating group chat. Ayan. Next naman po ay ang Timoteens. So praise God po dahil noong January 28 ay nagkaroon na sila ng first meeting. Dito po din discuss kung ano ba ang Timoteens at ano yung ilulook forward para dito. So ito po yung gathering po ng ating mga kabataan. Ayan. So after po ng January 28 ay starting on March 3 at magaganap po every first Sunday of the month ay mag-gather po ang ating mga kabataan dito po sa ating Faith Hall from 3 o'clock to 4:30 p.m. So patuloy po nating ipanalangin na marami pong kabataan na mag-join at kung meron po kayong kakilala ay pwede nyo rin pong i-invite para maka-join po dito at sila rin po ay makakilala sa ating Panginoon. So tulad po ng nabanggit din ni Pastor Voltaire, bukod po dun sa mga kanyang prayer requests, ay idalangin din po natin itong ating lead and Timoteens na mangyayari sa mga susunod na buwan. Ayan po. Yun lang po at tayo po'y muling tumayo at magwakas sa isang panalangin na papangunahan ni Brother Jancis. Sige po, let us pray. Hallelujah, Father, salamat po sa inyong word na pinagkaloob niyo po sa amin ngayong umaga, Lord. Salamat, Panginoon, kay Pastor Voltaire na nagdala ng inyong salita, Lord God. And we pray, Panginoon, na yung loving one another, yung one anothering, Lord, ay tunay na maisabuhay namin, Lord, sa every moment of our life, Lord. And we cannot do this, Lord God, for
yung puso namin, Lord God, madaming temptations, Lord God, it's full of deceit, Lord, pero we pray for the help of the Holy Spirit, Lord, in every times, Lord God, sa lahat ng pagkakataon, that we will choose to love one another, Lord. I pray, Panginoon, that you break yung personality namin of being people pleaser, that we want to please another person, kaya hindi namin siya i-confront. I pray for true love, Panginoon, sa aming mga kapatid, Lord God, at sa amin din mga pamilya, Lord. I pray, Lord God, na ayun nga sa pagtulong mo sa amin, Lord God, to confront our brothers and sisters, Lord. Tulungan niyo din po kami, Lord God, in the moments, Lord God, na kami po yung kino-confront. Matanggap po namin ito, Lord God. And may we, sa simula, Panginoon, it would be hard, Lord. Pero I ask, Lord, na patuloy namin maranasan yung inyong yakap, Lord God. Yung inyong yakap, Lord. And tulad nga din sa preaching, Lord God, I pray that each of one of us, Lord, may embrace the pain, Lord God, na kasama nitong pagmamahal na ito, Lord God. And I pray, Lord God, na patuloy niyo po kaming baguhin, Lord God, into your likeness and image, Lord. I pray, Lord God, that you restore yung unity, Lord God, sa body of Christ, Lord God. And kahit sa mga makakasama namin, Lord God, outside of the church, Lord, I pray, Lord God, na yung love yung manguna, Lord God, at mangibabaw sa amin, Lord God. Sabi nga sa inyo, salita, Lord God, by this, we are known as her disciples, Lord God, because we love one another. Patuloy kang mag-manifest, Lord God, sa aming buhay, Lord. I pray for Pastora Nina sa kanyang health, Lord God. You are our greatest doctor, our greatest healer, Lord. I pray, Panginoon, na patuloy niyo po siyang pagilingin, Lord God. Idako niyo po siya sa tamang mga doktor, Lord God, professionals, Lord, to help her, Lord God, sa kanyang nararanasang pagkakasakit ngayon, Lord. And I pray din po kay na Pastor Voltaire, Lord, as he will preach, Lord God, and share the word, Lord, sa Bulacan. And I pray, Lord God, for your leading, Panginoon. Alam ko po na gagamitin niyo po si Pastor, Lord God. And I pray, Panginoon, na samahan niyo po siya sa pagpunta niyo doon, Lord God. And ang tunay pong makilala ay kayo lamang, Panginoon, sa kanyang buhay. We pray for the week, Lord God, and also for the rest of our lives, Lord, na patuloy niyo po kaming gabayan, Lord God, for we are weak, Lord God. We are weak, so we ask for your guidance, Lord God, leading, Lord God, sa aming buhay, Lord God. And in times, Lord God, that we may not feel you, Lord God, help us, Lord God, to always choose you in the rest of our lives. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po sa Panginoon. Yun lang po at pakaingatan tayo ng Lord sa ating pag-uwi. God bless po.